Naglalakihang mga huling isda na naman ang aming najakpatan. Napakasagana talaga sa mga biyaya ang aming karagatan. Talagang napapasayaw ang dalawa kong kasama. Sobrang saya talaga nila kapag malalaki yung aming nakukuha. Tamang food trip na naman kami sa magandang isla. Busog-lusog na naman ang tropa sa paborito naming ulam na inihaw, kinilaw at saka tinola. Napakasaya at nakakabusog na adventure na naman to. Kaya't samahan nyo kaming tatlo. Let's go! What's that mga birds? Isang mapagpalang araw na naman. Welcome nga pala sa video ng kabusugan. Mangingisda na naman tayo sa napakasaganang karagatan. Kasama ang mga masisiyahing kong kasamahan. Subid-subid ang tawag sa gagawin namin ngayon. Sabi nga ni Board Sandro, sigurado daw to dahil napakaganda ng panahon. Rintex at rapala nga pala ang aming gagamitin. Mga isdang batalay, barakuda, tanigi ang ating huli. Yan nga pala si Board Jade ang isa sa kasama kong masiyahin. Ito naman si Board Sandro na rapala ang kanyang gagamitin. May balot ang kanyang mukha para daw hindi siya umitim. Ayaw niya daw kasi magkaroon ng pogi problems. Makalipas nga pala ang ilang minuto, hinigit agad ang rapala na hawak-hawak ni Boards Andro. Masaya na kinakabahan kaming tatlo. Malaki-laking isda daw kasi to. Kaya't ginamitan agad nila ng ganso para panigurado. Kaya't nung maiangat yung isda, talagang tuwang-tuwa. Talagang pinagpala. Umaga pa lang kasi first class na agad ang nahuli. Parang uuwi na nga agad kami. Pero mas magandang umuwi kapag madami yung huli. Kaya't sabi ni Boards Jed, mag-aarya pa kami. Napakalulupit talaga ng mga kasama ko. Sabi nga ni Boards Jed, iba talaga kapag gwapo. Tama nga naman daw, sabi ni Boards Andro. At hinigit na naman yung Rintex pagkalipas ng ilang minuto. At malaki-laki daw to, panigurado. Yung pataw kasi namin tinangay papalayo mga 1 kilometro. Kaya't hinatak na nga ang tansi ng kasama ko. Pag angat ng isda, malaki na talaga, mga 2 kilo. Kaya't dito na napasayaw ang dalawang kasama ko. Sobrang nakakatuwa talaga pag ganito kasiyahin ang iyong mga kasama. Good vibes lang talaga. Magaan daw kasi sa hanap buhay kapag masiyahin ka. Kaya't kung may pinagdadaanan kang problema, subukan mo lang tumawa. Pero maghanap ka rin ng kasama. Mahirap din kasing tumawa mag-isa. Baka mapagkamalan ka pa. May nahuli na naman kaming isa. Malaki pa. Kaya't yung huli namin 3 piraso na. Mas lalo ang ginaganahan ang dalawa kong kasama. Kaya't pinagpatuloy lang namin ang paghila ng Rintex at rapala. At ilang sadlit nga lang, hinigit na. Malupit talaga tong aking mga kasama. Napakaswerte talaga ng kanilang mga kamay. Yan ang pangatlong huli naming isdang batalay. Mega shoutout daw sa pinakamamahal niyang asawang naiwan sa bahay. Matuto ka lang daw magantay para hindi kayo maghiwalay. Mas lalong gagalingan pa daw niya ang paghahanap buhay. Para yung relasyon niyo daw mas lalong tumibay. At ayan na nga pala ang aming pang-4 na batalay. Nakaka-enjoy talaga ang ganitong hanap buhay. At pagkatapos ng ilang sandali, yung Rintex at rapala hinigit ng sabay. Grabe, halos hindi nga ako makapaniwala. Yung humigit sa rapala nakawala. Yung kasama ko kasi nabigla kaya't hindi siya nakapaghanda. Buti na lang yung isa andyan pa. Batalay lang yung natira. Si Board Jade nga nang hinayang pa. Malaki-laki daw sana. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo na lang, hindi talaga sa atin nakatadhana. Minsan kasi sa buhay may mga bagay na akala mo para sa'yo na. Di mo lang alam nakalaan pala para sa iba. Kakahugot mo yung mga alon, lumalaki na. At yun mga birds, papunta na sana kami sa isla para makapagluto na sana. Pero yung Rintex namin nakahuli pa. Madami-dami na talaga. At napakalaki nga pala ng batalay na to. Aabot na to ng mga 4 hanggang 5 kilo. Mamaw na talaga ang batalay na to. Yan ang batalay na pang 7 sa araw na to. Tapos may tanigi pa tayong 1 piraso. Grabe, sobrang laki talaga at haba ng batalay na to. Tuwang-tuwa nga kaming tatlo. Napakasarap kasi na pangulam ng isdang to. Pa-picture pa nga daw, sabi ni Board Sandro. Kaya't napagdesisyon na naming dumaong sa isla upang makapagluto na. Pero yung Rintex namin muling kinain pa. Napakadaming biyaya talaga. Pero ang batalay na to medyo maliit pa, pero pwede na. Kaya't hinila na nga namin ang aming Rintex at rapala para tuloy-tuloy na kami papunta sa magandang isla. At medyo sumama na nga ang panahon, mas lalong lumaki na ang mga alon. At lumakas na din ang ihip ng hangin. Pero okay lang, masarap naman ang aming uulamin. At ayan ang mga birds, ang lahat ng aming huli. 7 piraso ang batalay at saka 1 pirasong tanigi. Kaya't magluluto na kami. Ganito ang aming trip, catching and cooking. Maraming salamat Panginoon sa siksik, liglig at nag-uumapaw ng mga blessings. At nandito nga pala kami ngayon mga birds sa isla ng Nanggurang. May naninirahan din dito pero kaunti lang. Dumaong lang kami dito para magluto at kumain lang. Maganda po dito mamasyal sa mga hindi pa nakakaalam. Wala po ditong bayad kaya kahit di ka na magpaalam. At ito na nga pala lahat ang aming lulutuing pang-ulam. Yung pinakamalaking batalay at pinakamaliit ang lulutuin namin para sulit naman. At yan nga pala mga birds ang para sa aming kinilaw. Hiwa-hiwain lang yan. Dito lang tayo maglilinis ng isda sa buhanginan. Sa dagat lang huhugasan, malinis naman yan. Pasensya na nga pala mga birds sa aming mga kagamitan. Mga lumang bago kasi yan. Yung sagwan ginawa naming sangkalan. Multi-purpose kasi yan. At yung nakikita yung nangingitim sa kutsilyo namin, hindi talaga yan kalawang. Original niyang kulay talaga yan. Bagong second hand kasi yan. Binili pa yan sa Europe ng aking kaibigan. At ready na nga ang ating kinilaw. At next na susunod nating lulutuin ay yung inihaw at saka sinabaw. Gamit na naman ang ating makabagong makalumang lutuan. Libre lang talaga
talaga yan, pinupulot lang. Baka gusto nyong bumili, buy one take one. Yung mga kasama ko, tamang thumbs up lang pero gutom na yan. At yan nga pala mga birds, ang ating isdang mga inihaw. Binigay lang yan sa amin ng taga-isla, pang dagdag ulam daw. Sobrang tuwa nga ng isang kasama ko, yan napasayaw. Teach him how to dogi daw. Namulot lang nga siya ng pangdagdag na gatong. Di niya na daw kasi matiis yung nararamdaman niyang gutom. Tapos yung inihaw namin biglang natutong. Okay lang daw yan, Dodong. Wala daw inihaw na tutong sa taong gutom. At habang hinihintay naming maluto yung aming pagkain, mas lalong lumakas pa talaga yung hangin. Kaya't kailangan na naming madaliin. Lumilipad na kasi yung mga buhangin. Kaya't nilagay na lang namin sa plastic yung aming pagkain. At ito na mga birds, yung mga pagkain namin talagang luto na. Isang pang malakasang mukbangan naman to dito sa magandang isla. Yung mga ulam namin sobrang sarap talaga. Habang kumakain nga kami, yung hangin mas lalong lumakas pa. Kaya't wala tayong mapaglalagyan ng magandang pwesto ng ating camera. Kaya't sabi ni Birds Jed, kapag busog na, uwi na. Halos hindi pa nga makatayo sa kabusugan si Birds Sandro. Kaya't umuwi na nga kaming tatlo. Lalaki talaga ng mga alon, parang daanan ng barko. Hawak ng mahigpit sa kahoy, baka maiwanan pa ako. At habang pauwi na nga kami, naghihila pa kami ng rintik sa trapala. Nagbabaka sakali, baka madagdagan pa. At hindi nga kami nagkamali, may nahuli pa. Kakaiba talagang pangamay ng aking mga kasama. Kaya't napasayaw na naman siya.